ika-18 kabanata. Nang mga sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong. Sino pong pinakadakila sa kaharian ng langit? Tumawag si Jesus ng isang bata, pinatayo sa harap nila at sinabi, Tandaan niyo ito, kapag hindi kayo nagbago at naging katulad ng mga bata, hindi kayo mabibilang sa mga pinagkaharian ng Diyos. Ang sino mang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinagkaharian ng Diyos. Ang sino mang tumatanggap sa isang batang katulad nito alang-alang sa akin, ay ako ang tinatanggap. Mas mabuti pa sa isang tao ang siya'y talian sa leeg ng isang malaking gilingang bato at ihulog sa kailaliman ng dagat kaysa siya'y maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananalig sa akin. Kahabag-habagang daigdig sa dami ng mga tuksong nagiging sanhi ng pagkakasala. Hindi nga may iwasan ang pagdating ng tukso. Ngunit kakilakilabot ang sasapitin ng taong pinanggagalingan ito. Kung ang iyong kamay o paa ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo yon at itapon. Mas mabuti pa ang makapasok ka sa langit na putol ang isang kamay o paa kaysa may dalawa kang kamay o paa at itapon ka sa apoy na hindi namamatay. Kung ang mata mo naman ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, tukitin mo yon at itapon. Mas mabuti pa ang mapunta ka sa langit na bulag ang isang mata kaysa may dalawang mata kang itapon sa apoy ng impyerno. Pakaingatan ninyong huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harap ng aking amang nasa langit. Ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang taong may 100 tupa kung nawala ang isa sa mga yon? Hindi ba niya iiwan ang 99 sa bundok upang hanapin ang naligaw? Sinasabi ko sa inyo, kapag ito'y kanyang natagpuan, higit niyang ikinagagalak ang isang ito kaysa 99 na hindi naligaw. Gayon din naman, ayaw ng inyong amang nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito. Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ang sarili na tungkol sa kanyang kamalian. Kapag nakinig siya sa iyo, naibalik mo sa dati ang pagsasamahan ninyong magkapatid. Ngunit kung ayaw niyang makinig sa iyo, magsama ka pa ng 1 o 2 tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung ayaw niyang makinig sa kanila, sabihin mo sa iglesia ang nangyari. At kung ayaw pa rin niyang makinig sa iglesia, ituring mo siyang parang hentil o isang maniningil ng buwis. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At anumang pahintulutan ninyo sa lupa ay pahihintulutan sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang 2 sa inyo ay nagkaisa dito sa lupa sa paghingi ng anuman sa panalangin, ito'y ipagkakaloob sa inyo ng aking amang nasa langit. Sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon sa pangalan ko, naroon akong kasama nila. Lumapit noon si Pedro at nagtanong sa kanya, Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang kapatid kong paulit-ulit na nagkakasala sa akin? 7 beses po ba? Sinagot siya ni Jesus, Hindi ko sinasabing 7 beses, kundi 70 ulit na 7. Sapagkat ang pagkahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang haring hingan ng ulat ang kanyang mga tauhan tungkol sa kanilang pamamahala. Unang dinala sa kanya ang aliping may utang na milyon-milyong piso. Dahil sa siya'y walang may bayad, iniutos ng hari na ipagbili siya, pati ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng kanyang ari-arian upang makabayad. Lumuhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa ninyo ko ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat.
naawa sa kanya ang hari. Kaya't pinatawad siya sa kanyang pagkakautang at pinalaya. Ngunit pagkaalis niya roon, ay nakatagpo niya ang isa niyang kamanggagawa na may utang na 200 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito sa leeg, sabay sigaw, "Magbayad ka ng utang mo!" Lumuhod ito at nagmakaawa sa kanya, "Bigyan mo po ako ng panahon at babayaran kita." Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ito'y ipinabilanggo niya hanggang sa makabayan. Labis na nagdamdam ang ibang mga tauhan ng hari nang malaman yon. Kaya't pumunta sila sa hari at isinumbong ang buong pangyayari. Ipinatawag ng hari ang malupit na tauhan. "Ikaw, napakasama mo," sabi niya. "Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba't dapat ka rin sanang nahabag sa kapwa mo?" At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran ang lahat ng kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking Amang nasa langit, kung hindi ninyo patatawarin ng buong puso ang inyong mga kapatid. 19 na kabanata. Pagkatapos niyang ipangaral ang mga bagay na ito, umalis si Jesus sa Galilea at nagtungo sa lupain ng Judea, sa kabila ng ilog Jordan. Sinundan siya ng napakaraming tao at do'y pinagaling niya ang mga may sakit. May ilang pariseyong lumapit sa kanya at nagtangkang humanap ng may paparatang sa pamamagitan ng tanong na ito. Naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong dahilan? Sumagot si Jesus. Hindi pa ba niyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulay nilalang ng Diyos ang tao na lalaki at babae? At siya rin ang may sabing, "Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi iisa." Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Tinanong siya ng mga pariseyo. Kung gayon, bakit inutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng kasulatan ng diborsyo bago niya hiwalayan ito? Sumagot si Jesus. Ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ninyo ang inyong asawa dahil sa katigasan ng inyong ulo. Subalit hindi ganoon sa pasimula. Ito ang sinasabi ko sa inyo. Sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nagkakasala ng pangangalo niya, maliban kung ang asawa niya ay nakiapid sa iba. Sinabi naman ng mga alagad, Kung ganyan po ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mabuti pang huwag na siyang mag-asawa. Sumagot si Jesus. Hindi lahat ay kayang tumanggap ng aral na ito, kundi sila lamang na pinagkalooban ng Diyos. Sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa. Ang ilan dahil sa kanilang katutubong kalagayan. Ang iba'y nagkaganoon dahil sa kagagawan ng ibang tao. Mayroon namang hindi nag-aasawa alang-alang sa ikauunlad ng paghahari ng Diyos. Ang makakatanggap ng mga salitang ito ay siyang gumawa nito. May nagdala ng mga bata kay Jesus upang ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay at sila'y ipanalangin. Pinagalitan sila ng mga alagad, ngunit sinabi ni Jesus, Hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag niyo silang hadlangan, sapagkat sa mga katulad nila, naghahari ang Diyos. Ipinatong nga niya sa mga bata ang kanyang kamay at pagkatapos ay umalis na siya. May isa namang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, Guro, ano pong kabutihan ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, Bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Ang Diyos lang ang mabuti. Kung ibig mong magkamit ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga utos. Alin sa mga yon? tanong niya. Sumagot si Jesus, Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw.
pagnanakaw. Huwag kang magiging saksi para sa kasinungalingan. Igalang mo ang iyong ama at ina at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sinabi ng binata. Tinutupad ko na po ang lahat ng yan. Ano pa po ang dapat kong gawin? Sumagot si Jesus. Kung ibig mong maging ganap, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod ka sa akin. Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya ay napakayaman. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad. Sinasabi ko sa inyo, napakahirap sa mayayaman ang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. At sinasabi ko pa rin, mas madali pang makadaan sa butas ng karayom ang isang kamelyo kaysa mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos ang isang mayaman. Nagtaka ang mga alagad nang marinig ito kaya't naitanong nila. Kung gayon, sino po ang maliligtas? Tiningnan sila ni Jesus at sinabi, Hindi ito magagawa ng tao. Ngunit, magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Nagsalita naman si Pedro. Tignan po ninyo. Iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Ano po naman ang para sa amin? Sinabi sa kanila ni Jesus, Tandaan ninyo ito. Kapag naghahari na ang anak ng tao sa kanyang maringal na trono sa bagong daigdig, kayong sumunod sa akin ay uupo din sa 12 trono upang mamuno sa 12 libi ng Israel. Kapag iniwan ni Noah ang kanyang tahanan, mga kapatid na lalaki at babae, ama, ina, mga anak, o mga lupain alang-alang sa akin, ay tatanggap siya ng 100 ibayo